Nagsalita na po si VP Inday Sara patungkol po sa kanyang impeachment. Ang dami niya pong binanatan. Unang-una po si Marcos, mga kababayan, dahil sa mga kapabayaan nitong si Marcos sa paglutas sa problemang napakalalang nangyaring korupsyon po ngayon sa ating bansa at sa flood control project na hindi niya po malutas-lutas. Palibhasa kasi pinsan niya dawit. Ngayon pag binanata niya pinsan niya, idadawit din siya ng pinsan niya. At ang pangalawa niya pong binanatan, mga kababayan, si Our Lady of Insertion si Risa Hontiveros at ang Akbayan na sila ang putang ina mga yan na nagsampa ng impeachment complaint laban sa ating pangalawang Pangulo. Ewan ko lang kung umusad yung impeachment lang na yan. Ewan ko lang kung magtatagumpay. Oo, sa doon naroon na tayo. Pero yung mapa-impeach ba nila si VP Inday Sara, malabo kasi ang grounds po, kung ano ang grounds nila nung unang impeachment na napasura, na sinampaho nila laban sa ating pangalawang Pangulo, yun rin naman wala akong pinagkaiba So, basura din ang kinilabasan yan, mga kababayan. O ito na po yung video, panoorin po natin. Pero bago po natin simulan, makikisuyo lang po sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At paki-click na rin po ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like at paki-share po nitong video. Kasi naka-shadowban po tayo ngayon, mga kababayan. Pinagtripan na naman kami ng Palasyo Malacanang. Naka-shadowban po kami, ibig sabihin, hindi po nagno-notify sa inyong mga telepono ang lahat ng video pong upload ng mga DDS vlogger, lalong-lalo na po ng mga birador at ng mga banateros at ng iba pang mga DDS vlogger na gumagawa ng komentaryong masasakit laban sa mga bangag administration. O ito na po yung video, panoorin na po natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation, hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang Akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Hontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng Akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China.
Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Oh, damay. Damay pati ang paggamit ng pulburo ni Bangag. Talagang hindi kinaligtaan ni BP Inday Sara ang paggamit ni Bangag ng nakakabangag na pulburon. At ang akbayan, nilinaw na ni BP Inday Sara na itong kanilang pinuno, walang iba kundi si Risa Hontiveros, na nagnanais na maging presidente o tumakbong presidente sa 2028. Kaya ang ingay ng letseng babaeng yan, mga kababayan, sa lahat ng mga senadora dyan sa Senado, yan ang pinaka-anay sa Senado, mga kababayan. Sa totoo lang, si Risa, anay yan. Kaya ikampanya nyo po yan sa darating na halalan, ha. Etong 2028, bagamat malayo pa ho, pero ikampanya ho ninyo. Bakit? Ikampanya ninyo na wag iboto. Sabihin nyo sa mga kapitbahay nyo, sa mga kamag-anakan, mga kaibigan, sabihin nyo na wag iboto yung letseng babaeng yan dahil isa yan sa mga nagpahirap kay dating Pangulong Duterte, kaya ngayon nadala sa Dahig, Netherlands at nakakulong pa ang ating tatay. At pati kay Pastor Apollo Kibuloy, isa yan sa mga naghanap ng mga peking witness. Iniharap niya sa Senado. Etong sila alias Rene, nakalaunan din, umamin din. Sinabi ang katotohanan na sila binayaran ng 1 milyon nitong si Risa Hontiveros, maliban pa sa mga pakimkim. No. Tapos magiging presidente. Kung si Bangag nga hindi naman naging ganun ang ginagawa, o wala naman siyang nagawang ganun kagaya ng ginawa ni Risa Hontiveros. Pero anong ginawa ngayon sa bansa? Di ba napakahirap na ho natin, mga kababayan? Napakamahal ng mga bilihin. Maliban dyan, napakalala ho ng korupsyon, flood control na hindi nila kayang lutasin. May napakulong na ba ng mga big fish? Lintik. Yung mga big fish na sinasabi nila, hindi naman sangkot yung mga yan Itinuturo lang ho nila para kung masabi na meron silang naipakulong na mga big fish, pero hindi po. Hindi po yung mga big fish na yan ang hinahanap natin, walang iba kundi yan si Martin Romualdez kasama si Bangag, lahat ng mga kagrupo nila na pare-pareha sila mga maituturing na ng ating mga kababayan na mafia, di umano mafia. Yan ang galawan ng mga yan, kasi puro sindikato ginagawa ng mga yan Pagtulungan po natin, mga kababayan, ang ating pangalawang Pangulo na protektahan, lalong-lalo na po sa mga darating pang taon na kung saan malapit na po ang eleksyon. Mga kababayan, walang ibang politiko ang makakatulong ho sa atin kundi ang mga Duterte lang. Si BP Inday Sara lang. Sana hindi tumalab itong impeachment sa kanya, kasi halos parehas lang naman po ang grounds na isinampan nila sa ating pangalawang Pangulo Wala hong pinagkaiba, parehas lang po, mga kababayan. Kaya sana ipanalangin din po natin, dahil siyempre ang kalaban ni BP Inday Sara kahit paano makapangyarihan yung mga yan, kahit na mga mandaraya yan, kasi dinadaan nila lahat sa pera. Mga kababayan, ipanalangin po natin ang ating pangalawang Pangulo, sana magtagumpay siya sa laban niya na ito, sa pagharap niya
sa kanyang impeachment complaint. Malapit na po kasi. Ilang araw na lang o ilang linggo na lang magsisimula na po yung impeachment sa kanya. Ito nga niluluto na. Ang problema ho dito, baka mamaya magkatotoo, putang ina, wag naman sana. Yung sinabi ni Attorney Harry Roque, kung hindi nila mapa-impeach si BP Inday Sara, baka, alam nyo na, gumamit ho sila ng dahas, mga kababayan, at malay natin kung anong gawin o anong plano nilang gawin sa pangalawang Pangulo. No, sana wag naman mangyari yan. Sana ingatan din siya ng kanyang mga security, kasi ang pag-asa ng sambayan ng Pilipino nasa mga Duterte lang talaga. Wala nang iba. Sa ngayon, lahat ho sila magkakasama na. Dilawan, Kakamping at Pula. Parehas ho yan sila. Magkakasama na ho sila. Nag-iisa lang po tayo. Nag-iisa lang po tayo, mga Berde, mga Duterte supporter. Tayo na lang po ang magtulungan, mga kababayan, ikampanya ang ating pangalawang Pangulo sa darating na halalan sa 2028, bagamat matagal pa. Pero ngayon pa lang, kinakailangan maghanda na po tayo, kasi ang kalaban, mga naghahanda na rin ho sila. Kita nyo naman, 2026 pa lang ngayon, pero lahat ho sila nagpapahayag na natatakbo sila sa pagka-presidente sa 2028. Isa na dyan, si John Vic Remulla, na kapag ka daw siya ang inendorso ni Bangag na maging tawag dito, kandidato ng administrasyon, tatakbo daw siya. O si Risa Ontiveros sa mga Dilawan, siya rin. O sa atin, mga DDS o mga Berde, o walang iba kundi si BP Inday Sara ang ating manok sa 2028, mga kababayan. Yun lang po.